Lord, sa kabutihan mo, sa mayamang habag at biyaya na pinagkakaloob mo nga po sa amin. Salamat po, Lord, at kayo po ay patuloy lagi sa amin na kami po ay iniingatan, lagi ka pong nandyan para kami ay mahalin. Lord, salamat at kayo po ang laging sumasama sa amin, Lord God. Kami po ay patuloy na nagpapakumbaba at hinihingi po ang gabay at patnubay ng banal na Espiritu upang, Lord, bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula lamang sa iyo. Hinihiling din po namin na ang pagkilos ng banal na Espiritu na siyang aming tagapagturo ngayong gabi ay pangunahan kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Loobin mo nga, Lord, na maunawaan at magsilbing paalala ito sa amin at maging gabay namin sa araw-araw ng aming buhay. Tulungan niyo po kami na ito ay aming maipamuhay at pagpalain mo ang bawat salita at magbunga ito sa amin upang maging kasangkapan kami para sa kabutihan upang ikaw ay aming mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Yeshua. Amen. Amen. Ayun, sige po. So, ang akin pong isi-share sa gabing ito ay mula sa Book of Romans, chapter 12. So, bago ko po i-start, basahin ko lang po ang introduction ng Romans 12. Sabi po dito, the Book of Romans was written by Apostle Paul to the church in Rome. The book contains the summary of Christian theology that explains God's plan of salvation by grace through faith in Jesus Christ. The doctrinal foundation for the Christian life was laid down in the first 11 chapters. At dito po sa chapter 12, si Apostle Paul ay nagbigay ng mga practical na patnubay para sa mga mananampalataya sa Rome. So ang focus ng chapter 12 na ito ay patungkol sa practical na pamumuhay ng isang Kristiyano. At mababasa po natin dito at mapapag-aralan ang tungkol sa mga Christian's duties. At ini-encourage po ni Paul ang mga mananampalataya sa Rome, maging sa atin sa kapanahunan ngayon, na ihandog ang ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay bilang tugon sa kagandahang loob na ginawa ng Diyos sa kanyang mga kinahabagan. Sa chapter 12 ay in-emphasize din po niya ang importance of renewing our minds and using our spiritual gifts to serve others in the body of Christ. He reminds us to love sincerely, hate evil, and cling to what is good. Throughout this chapter, in-encourage din po ni Paul ang mga readers to live in harmony with one another, showing humility and forgiveness. At binigyan niya din po binigyan din po niya ng diin sa chapter 12 kung paano tayo makikitungo sa ating kapwa. He challenged us to overcome evil with good and to trust in God's perfect will for our lives. So, ayun po. So, proceed po tayo. Ito ba yun? So, in Romans 12 po, verse 1, basahin ko lang po yung verse. Verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So in verse 1, makikita natin po, meron dito kung sa English version po, ang nandiyan po ay therefore. Yung therefore, di ba, na alam po natin na ang Book of Romans ay napakayaman po, lalo na pagdating sa katuruan, pagdating sa plan of salvation. So dito sa Book of Romans, nakita natin po yung kalagayan ng isang tao, no po, na tayo ay hiwalay sa Diyos. Sabi nga doon sa mga nauna, di ba, yung gospel po ay nakarating sa mga Gentiles. At alam natin na si Paul ay isa sa mga nag-proclaim ng gospel para po magkaroon ang mga Gentiles ng salvation. So kaya ganyan na lang si Paul, hinihikayat niya yung mga mananampalataya sa Rome. Ano po? At sabi niya dito, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. So ano yung sinasabing masaganang habag ng Diyos sa atin? Itong habag na sinasabi, di ba, ito yung ginawa ng Diyos sa atin. Paano tayo noon na tayo ay hiwalay sa Diyos,
Alam natin na tayo ay hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Walang ibang pwedeng magbayad. Isa sa mga naalala ko po sa Book of Romans na naituro sa atin ni Pastor Dante, no, is yung pong word na na habag ang ating Diyos, yung siya po ay naging ang tawag dito, yun, nagpalubag loob. Ang isang natatandaan ko na ang ating ang ating Diyos Ama ay walang iba na makakapagpalubag loob sa kanya maliban ang Panginoong Hesus. Kaya tayo bilang mga anak, bilang tayo ay pinili, hinirang niya. Ah, sobrang nakaka-amaze na isa tayo, tayong lahat, lalo na pag naiisip ko lang po na sa dami ng tao, no, isa tayo dun sa pinili niya. At binigyan tayo ng salvation. So kaya ganito na lang si Paul kung bakit siya nakikiusap dun sa mga believers. Sinabi niya na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Kung natatandaan natin ang ating yung ginagawa dun sa Old Covenant, ay merong mga yung handog nila dito ay yung animal sacrifice, di ba? Sa atin, masasabi natin na ang Panginoong Yesus ang siyang ang naging handog, no po. Siya po yung ginawa ng Ama para tayo ay mag-atubusin dun sa kasalanan. At alam natin na ang tayo ay na-save dahil dun sa kanyang grace. Sabi tayo ay we are saved not by works but by His grace. At yung great mercy natin, kung natatandaan ko na naririnig ko lagi din sa CLDP before na yung great mercy dito ay yung tayo ay deserve dun sa punishment na hindi ibinigay sa atin ng Diyos. 'Di ba? Tapos yung grace naman na hindi tayo deserve dun sa ma-receive ay ibinigay sa atin. Kaya napakabuti ng Diyos sa atin. Kahit gano'n na lang si Paul kung bakit siya nag-i-encourage sa mga believers sa Rome maging sa ating kapanahunan. Kaya sabi dito, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So si Paul, ini-encourage niya dito ang mga church to offer their bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God. And this is the believer's spiritual act of worship. Sabi nga, those of who have received God's great mercy in Christ should change the way we lead our lives. Sorry. Bumalik ako. Sorry po. Ayun. Sabi dito sa Romans 6:13, ano po, para maunawaan natin ano ba yung dapat na, ano yung pagkaunawa natin dun sa tayo ay ialay natin ang ating sarili, ano po, di sa sinasabi niya na offer our body as a living sacrifice. Sabi nga sa Romans 6:13, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. So tayo po, no, bilang mananampalataya, ito po tayo, no, ito yung kalagayan ng tao. Nung tayo ay wala pa kay Kristo, tayo ay nasa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo ay kasangkapan, ang ating buhay ay isa sa kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Ngunit nung tayo ay nagkaroon ng kinahabagan ng Diyos, tayo ay kinaawaan niya, at sa habang-habag niya at pag-ibig sa atin, tayo ay inalis niya po dito, no? At tayo ay binigyan ng muling ng panibagong buhay. Kaya't ganun ang sabi ni Paul sa atin, ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. So meaning dapat hindi na tayo namumuhay sa kasalanan upang tayo ay maging karapat-dapat at kalugod-lugod sa ating Diyos. Next, sabi dito din sa Romans 6:11, kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. In 1 Corinthians 6:20, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Diba? Ito na yung pag-encourage sa atin na dahil tayo ay na kay Kristo na yung ginawa dahil tayo ay yung great mercy ay tinanggap natin, ano po, dapat magamit natin ang ating katawan para sa kabutihan at
maparangalan ang Diyos. So ito yung purpose no po ng ating pagpili sa atin kung bakit tayo ay kinahabagan ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo ay magamit niya para sa kanyang kapurihan, ma-display ang kanyang greatness sa buhay natin. Sabi sa verse 2 ng Romans 12, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag tayo ay, para tayo ay maging ma-offer natin ang ating body as a living sacrifice, ay huwag tayong makiayon dun sa takbo ng mundo. Ibig sabihin, kung hindi po tayo hindi tayo sumusunod o hindi tayo umaayon, tayo ay nagpapakita o tayo ay masasabi natin na tayo ay tinatalaga natin ang ating sarili sa Diyos, ang kanyang kalooban ng ating sinusunod. Kaya sabi dito sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. So, para paano ba babaguhin ng ating Diyos ang ating pag-iisip? Paano natin mauunawaan ang kanyang kalooban? At paano yung paano natin maiiwasan o mapapagtagumpayan na hindi tayo makiayon dito sa takbo ng mundong ito? Kasi sinabi niya rito po na hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So ang nais ng Diyos, no, makakapagpabago sa isip natin, na i-discuss natin sa susunod na slide ay yung salita niya, ano po, ito yung makakatulong sa atin upang mabago ang ating kaisipan at ang kalooban ng Diyos, ang ating ma-discern natin ang kalooban niya at maging magawa natin kung ano yung mabuti at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sabi nga dito, Paul urge believers not to conform to the world's pattern but to be transformed by renewing their minds. This renewal enables them to discern and live according to God's perfect will. So paano ba tayo magkakaroon ng matatransform o paano mababago ang ating kaisipan? Sabi nga, before that, i-mention ko po, no, ano ko lang tong, yung kung paano ini-explain yung mundo, no, yung meaning o yung paano sinasabi sa Bible, ano ba ang sanlibutan or yung mundo. Sabi po sa 1 John 2, verse 15-17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. At sa verse 16, makikita natin ano po, yung sanlibutan kung ano po meron sa sanlibutan. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So ito po yung description ano po doon sa sinasabi na dapat hindi tayo hindi tayo doon hindi tayo maging hindi tayo sumunod dun sa pattern ng mundo kasi ito yung mga description ano po dun sa mundo. Sabi mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So napakabuti ng Diyos po. Sabi rin po sa Colossians 3:5 no po, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At in 1 Peter chapter 4 verse 2, kaya sinasabi niya po rito, mula ngayon ay mamuhay tayo ng sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. So bilang mananampalataya, ano po, napakahirap no ng tayo ay namumuhay dito sa mundo na ito na napakamasalimuot no po kung titingnan natin dahil tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos, tayo ay natuturuan, tayo ay sinasanay, tayo po ay lagi pong nandyan yung salita niya kaya nakikita natin kung gaano yung mundo no kapangit, parang ganun po yung word. Hindi siya kung tayo po ay na kay Kristo na talaga, hindi po natin napakahirap ng ating ginagalawan. Ayan po. So sabi po dito, renewing our minds, kasi sinabi doon, hayaan natin ang ating kaisipan na baguhin ng Diyos. So paano ba babaguhin? Paano tayo mababago na ang ating kaisipan?
Sabi dito, to live as a living sacrifice, we must renew our mind. We should not conform to the world's pattern, but be transformed by renewing our mind. So ano yung mga dapat nating gawin, no? Para po tayo ay magkaroon ng pagbabago. Para yung will, dahil sinabi rin po ito dun sa yung will niya, dapat ay magawa natin yung kalooban ng Diyos. So una, dapat marinig talaga natin ang salita niya kasi ang makakapagpabago sa kaisipan ng tao, no? Nung tayo ay kinaugnay, nung tayo po ay nagkaroon ng salvation, nakilala natin ang Diyos, di ba? Una, nakarinig muna tayo ng salita. Sabi po sa Romans 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So, ibig sabihin, napakahalaga po ng salita ng Diyos sa buhay natin. Yung salita ng Diyos, siya ang magpapabago, no? Unti-unti sa isang mananampalataya, siya po yung ating nagtuturo, siya po yung nagsasanay sa atin, ano po. At sabi sa pangalawa, kailangan po ang salita ng Diyos para magkaroon tayo ng ma-renew ang ating mind ay basahin ang salita ng Diyos at mababasa natin sa Pahayag 1:3. Sabi dito, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. So, napaka-importante na ang salita ng Diyos ay ating marinig at ito po ay ating binabasa. Pangatlo, para sa renewing our minds, kailangan po natin pinag-aaralan ng ang salita ng Diyos. Ano po? Katulad po ng pagdalo natin sa mga Bible study, sa pakikinig natin sa mga preaching, at alam ko po napaka-bless natin sa COG Bacoor pagdating po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? Alam po natin na talagang pinagpala ang ating mga pastor. At sabi po dito sa Acts 17:11, no po, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. May pananabik silang nakikinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. So tayo din, ano po, bilang tayo ay mananampalataya, no? Hindi lang tayo nakikinig sa preaching, hindi lang tayo basta yung mga nababasa natin, so meron tayo dahil tayo ay natuturuan, alam natin kung ito ay galing sa Lord o hindi. Ano po, kung itong tao na to ay kung tama ba ang sinasabi niya para sa atin patungkol sa kaharian ng Diyos. Meron na po tayong kukumpare, no po, na nasasabi natin na tama siya, mali siya, na meron po tayong ganun dahil tayo ay natuturuan, dahil napapag-aralan natin ang salita ng Diyos. Pang-apat, importante din po na ang salita ng Diyos ay ating minimemorize o sauluhin. Sabi po sa 119, verse 9 to 11, basahin ko na lang po dito yung ayan, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan, 'di ba? Sabi, sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. So paano natin susundin ang salita ng Diyos kung ang salita ng Diyos ay hindi natin napapag-aralan, hindi natin nababasa, hindi natin naririnig. So hindi po natin siya masusunod. Ano po? Sabi, buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway. Ito ang sabi ni David, ano po, ang banal mong kautusan sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So para tayo ay hindi tayo dun sa mundo, no? Hindi tayo sumunod dun sa pattern para maiwasan natin yon na hindi tayo mag-conform dun sa word, sa mundo na ating kinakagalawan, sa ating paligid, no po, na hindi nakikita natin yung mga pangyayari na alam natin na hindi ito sa Diyos. Nandoon yung ano po, no, yung pag-iingat ng Diyos sa atin, no po. Dahil meron siyang salita ng Diyos sa atin, tayo ay iniingatan para hindi magkasala sa Kanya. So, next po, pagbulay-bulayan. So, para yung salita ng Diyos, importante po sa ating mananampalataya na siya ay pinagbubulayan. Sabi sa awit 1:2-3, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga
sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. So, napaka-importante ano po ng 5 na nabanggit natin, yung pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa, pagme-memorize at pinagbubulay-bulayan. Sabi nga, renewing our mind help us to discern God's will and live in a way that pleases Him. So yun po yung kahalagahan kung bakit napakahalaga ng salita ng Diyos sa atin. No po, yung 5 na yon. And then sabi po dito, yon, paano naman natin ma-discern yung God's will? No po, dahil sabi niya dun sa verse 2, kailangan ano natin, alam natin ang kalooban niya para magawa natin kung ano yung kalugod-lugod sa kanya. Sabi niya, discerning God's will be essential for living as a living sacrifice. So as we renew our mind, we can prove what is that good and acceptable and perfect will of God. To discern God's will, we should pray for guidance and wisdom. Sabi sa James 1:5, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. At kapag tayo ay nananalangin, di ba, may binigay sa atin ng Panginoong Hesus yung ginaguide natin, na sinabi na dapat pinapanalangin natin, no, yung nakalagay doon na huwag mo kaming hayaang matukso. So, ibig sabihin, kapag tayo ay merong decision or meron tayong na gagawin, no po, para ma-discern yung kalooban ng Diyos, kailangan ipinagpipray natin, hihingi tayo ng wisdom sa Diyos. And then, pangalawa, kailangan natin mag-seek ng Holy Spirit, no po, yung leading ng Holy Spirit. Sabi sa John 16:13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili kung hindi ang kanyang naririnig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. So ang Holy Spirit, no po, siya po yung tagapagturo, siya po yung sumasama sa atin, lalo na kung tayo ay humihingi ng wisdom na galing sa Panginoon, para tayo ay mabigyan ng tama, no, na ito po ay will ni Lord. Tayo po ay magre-rely sa Holy Spirit kasi siya po ang tutulong sa atin. Next po, isa pa para tayo ay ma-discern natin na ito ay galing sa kalooban ng Diyos, di ba? Sabi nga, focus on godly thoughts. Sabi sa Philippians 4:8, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. So yung mga godly thoughts na to, matatagpuan lang natin saan po natin to matatagpuan. Ito ay makikita natin sa kanyang mga salita. Last po, para tayo ma-discern natin yung kalooban ng Diyos, sabi, hang out with godly people. So, kapag tayo, sabi sa Proverbs 27:17, no, bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. So, ibig sabihin, kung tayo po ay namumuhay, or meron po tayong, sa example, may problema tayo, sino po ang ating lalapitan, no po? Napaka-importante yung ating lalapitan ay godly people. Kasi kung hindi po siya godly people, ay hindi niya tayo ma-advise, no po, ng patungkol dun sa kalooban ng Diyos kung hindi po siya godly people. Kaya sa ating pong buhay, no, kaya mas 'di ba iba po yung pakiramdam mo kapag kapatiran, kapag po alam mong believers ang kasama mo. Iba po yung iyong pakiramdam. Feeling mo secured kapag humingi ka ng advice. So napaka-importante, no po, kung sino yung ating ibabarkada, kakasamahin, po. So hang out with godly people. So yun po. Sabi niya, by discerning and following God's will, we can fulfill our role as a living sacrifice. So napakahalaga ng salita ng Diyos. Ito yung nagpapabago ng ating kaisipan upang ma-discern natin ang kanyang kalooban at magawa natin kung ano yung nakakalugod sa ating Diyos. Ayun. Sabi sa verse 3 naman, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. So dito,
sinasabihan tayo ni Paul or pinapaalalahanan tayo, no? Na about dun sa pride and humility. Sabi niya, we should recognize that our gifts and abilities come from God and avoid comparing ourselves to others. Humility allow us to work together effectively as the body of Christ. So yung susunod po ditong mga verses, ito ay tinutukoy naman niya rito yung mga spiritual gifts, no po, yung mga pinagkalooban. Kaya napakapalad po natin, no? After po tayo ay kaahabagan, ang Diyos po ay nandoon lagi ang pag-ibig niya sa atin. Tayo ay pinagkakalooban niya ng mga iba't ibang kakayahan para sa kanyang church, para tayo ay magamit sa kapakinabangan para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Sabi po sa verse 4, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. Gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Verse 6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. In verse 7, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Verse 8, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyong iyan ng buong galak. So each believer has a unique role and spiritual gifts to contribute. Sabi nga, lahat naman ay merong kakayahang ibinigay ang Diyos. Wala pong hindi, lahat po tayo ay merong pinagkaloob ang Diyos na spiritual gifts. Alam natin sa church na po, ginagamit natin, tayo po ay isa, tayo ay nakikiisa sa gawain, alam natin yung ating mga gifts, kaya tayo ay nag-involve sa ministry. So, ayun po. At sabi nga po dito, believers are to use these gifts with sincerity, diligence, and cheerfulness to serve one another and build up the church. Using spiritual gifts to serve the body of Christ. So napaka-importante po kung ano po yung kaloob ng Diyos sa atin na ito po ay ating magamit para sa body of Christ. Sabi nga, Paul emphasizes that importance of using our God-given spiritual gifts to serve others in the body of Christ. Ayun. So yung iba naman po ay pinagkalooban ng sa prophecy, service, teaching, and exhortation. So minention niya po dito yung mga iba't ibang gifts, no po. Kung ang gift mo ay prophecy, sabi niya should use it according to their faith. As state ni Paul, yung kung ano po yung binigay sa ating mga gifts ay ating magamit. Sabi niya, let us prophecy in proportion to our faith. So those with a gift of service should focus on serving others, while those who teach should use their gift to instruct and equip others in the faith. Ayun, kung exhortation, sabi niya, or encouragement is another vital gift that helps strengthen and comfort fellow believers. Paul urged those with this gift to use it diligently. Kung sino daw po yung nakakapag-exhort in exhortation na minention niya sa chapter 12, verse 8. Ang iba pa pong gift, ito yung generosity, leadership, and acts of mercy. So na-mention din po ito sa chapter 12. No po, generosity is a gift that should be exercised with liberality. So this gift involves sharing resources, time, and talents to support others in need. Leadership. So kung merong din mga gift, di ba, sa church natin, nakikita natin yung ating mga leader. So sabi dito, leadership is another crucial gift that should be carried out with diligence and care. So those with this gift should lead by example and guide others in their spiritual growth. Ayan. So acts of mercy should be performed with cheerfulness. This gift involves demonstrating compassion, kindness, and care for those who are suffering or in need.
So using these spiritual gifts as God intended, believers can contribute to the growth and unity of the body of Christ, fulfilling their roles as a living sacrifices. Ngayon. So yun, sabi sa 1 Peter 4:10, bilang mabubuting katiwala, iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat ng lahat ang kakayang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Okay. At yung mga susunod kong verses, no, ito po yung mga practical na pinapaalala or sinasabi ni Paul sa mga believers in Rome. Sabi niya sa verse 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. So, in-emphasize niya dito yung importance na po of genuine love among believers. He instructs us to love one another with a sincere and heartfelt affection. Ayun. So, nais din ni Paul, ipaalala to sa mga mananampalataya. Hate what is evil and cling to what is good. Sabi, this involves moral discernment, rejecting evil. Ayun. At sabi nga, embracing goodness in all aspect of life. We must actively pursue righteousness and shun wickedness. So, ito po yung isa sa, ayan. And in verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. So, Paul encouraged us to show genuine affection and honor to our fellow believers. Sabi, treating each other with kindness and love. Honoring others above ourselves, we demonstrate Christ's love and build unity among believers. Ayun. Diligence, fervency, and service. Sabi po sa verse 11, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. So, yun po ang patuloy na pinapaalala sa atin ng chapter 12. No po. Sabi dito, by embracing diligence, fervency, and service, rejoicing in hope, remaining patient in tribulation, and staying constant in prayer, we can live out the Christ-centered life. Ayun. Sa verse 13, tumutulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo at idalangin nyo sila at huwag sumpain. So ito po ay isa rin na pagpapaalala sa atin. No po, tayo ay dapat bilang mananampalataya, nakikita sa atin yung kindness, yung compassion. No po, sabi dyan, bless those who persecute you, bless them and do not curse. Ayun. In Romans 12:15 to 19, basahin ko po itong mga verses. Makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag din ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag din ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa at kasama ng sinuman. Verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo, kung nauuhaw, painumin mo, sa gayon ay magbubunton ka ng baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. So, ito po yung pinapaalala sa atin, no po, don't repay evil for evil, live at peace with everyone when possible, and do not overcome by evil, but overcome evil with good. Ayun. So, yung last slide po, no, dito sa chapter 12, sinasabi sa atin na be transformed by renewing your mind to approve or discern God's perfect will. Pangalawa, don't conform to the pattern of this world. And last,
sinasabi ni Paul is offer your body as a living sacrifice to God, using your life to serve Him in worship. Ayun po. To God all be the glory.